ang pagpapatuloy ng ating kwento. Simulan na natin to. Bagaman tirik na noon ang araw, kitang-kita niya pa rin ang pagkawili sa pag-inom ng tuba. Itong matanda. Magandang umaga, Chris. Ay, sa wakas nagising ka na rin. Kanina pa kitang hinihintay na gumising eh. Wika ni Macario habang dahan-dahang inabutan si Chris ng tuba. Pagising niya, agad naman niyang kinuha ang baso at mabilisang nilaklak ang tuba kahit hindi pa siya kumakain. Para maging mas masaya ang kanilang inuman, naglabas si Macario ng kanin at kakarampot na pulutan. Paglapit noon ni Chris, agad naman niyang nilantakan ang kanin habang nagpapasalamat sa Panginoon. Buti naman, Manong, dahil napadalaw ka. Mabuti naman dahil kahit papano may makakasama na ako sa aking paglalakbay. Sabi ko sa iyo, Chris, hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala. Sasama na ako sa iyo ngayon patungo sa baryo ng mga demonyo. Pakiramdam ko na mas kinakailangan mo ang tulong ko kaysa sa mga barkada mong manginginom sa lugar. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisang pagligpit ng kanilang mga gamit. Sa pagpatuloy ng kanilang paglalakbay, naging masaya naman ang dalawa dahil sa walang patid ng kanilang pag-uusap. Natigil lang naman ang kanilang usapan nang madapo sila sa isang baryo di kalayuan sa Lahom. Pagpasok nila doon, agad naman nilang naramdaman ang pagbalot sa kanilang mga katawan ng hanging punong-puno ng salot. Bagaman nararamdaman nilang mababait ang mga taong naninirahan doon, hindi pa rin sila naging panatag dahil sa mga bagay na kanilang naramdaman sa buong paligid. Chris, mas mabuti sigurong hilain mo muna ang kalabaw mo. Kasi hindi natutuwa ang mga tao rito sa mga dayong nakasakay sa mga kalabaw. Pagpasok nila noon sa lugar, ninais nilang maghanap ng tindahan upang makabili ng kanilang pangangailangan. Bukod kasi sa malapit na maubos ang kanilang rasyon, wala na din silang tubig na baon. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa isang lugar na kung saan merong malaking tindahan. Marami ang mamimili sa lugar na yon na animoy nanggagaling pa sa ibayong lugar. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Macario, nagkaroon siya ng kutob sa mga lalaking tindahan na merong nangyayaring kakaibang bagay sa paligid. Bakit, Manong? Hindi pa ba tayo bibili? Mamaya na, Chris. Mukhang hindi yata pamimili ng sadya natin sa tindahang ito eh. Kasabay ng kanyang pagwika, ay siya namang paglabas nila ng tindahan upang mag-usap. May ilang tao pa noong pumigil sa kanilang paglabas, ngunit hindi nila ito pinakinggan. Maya-maya lang, doon inilahad ni Macario ang tungkol sa mga bagay na kanyang nalaman. Ang lugar na yon, maaaring kulungan ng mga dayong nahulog sa salamangka ng kung anong demonyo ang namamahala sa lugar. Wala pang kaukulang impormasyon doon si Macario maliban sa kanyang mga haka-hakang naisip. Matapos niyang mailahad kay Chris ang mga bagay na yon, doon na nila napagpasyang bumalik sa loob ng tindahan. Pagpasok nila roon, agad din naman nilang naipadama sa paligid ang kanilang mga presensya. Si Chris noon, mabilisan ding hinawakan ang kanyang mutya na siyang naging sanhi upang pangingalagan siya ng mga nilalang. Maya-maya pa
bigla naman silang naantala sa kanilang ginagawa nang masipat nila ang paglabas ng may-ari ng tindahan. Maligayang pagdating sa aming lugar, mga tingero. Maaari bang malaman kung ano ang pakay ninyo? Wika ng lalaking may-ari ng tindahan. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pag-abot sa sukli sa mamimili. Matapos itong makuha sa isa sa kanyang mga parokyano, gulat naman noon si Chris dahil hindi man lang ito lumabas ng tindahan bagkus pumasok ito sa labasan ng pintuan ng may-ari. Maya-maya pa, doon na nga nagsidagsaan ang mga parokyano na parabang merong nag-uutos sa mga ito. Nang silang tatlo na lamang noon ang naiwan sa lugar, bigla namang naghahasa ang lalaki ng kanyang sundang. "Huwag mo kaming takutin sa patalim na yan. Hindi kami ang klase ng tao na madaling matakot sa mga demonyo." Wika ni Manong Macario. "Ang sakit mo namang magsalita, antingero. Wala naman kaming ginagawang masama sa inyo. Bakit mo naman ako tinawag na demonyo?" Kasabay ng pagwika nito ay ang pagngisi ng lalaki habang dahan-dahang lumapit sa kanilang kinaroroonan. Nanatiling walang imit at nakatayo lang noon si Chris habang maiging nagmamasid sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla naman silang napalingon sa kanilang likuran nang marinig nila ang pagsara ng tindahan. Animoy ang pagsara nito, kagustuhan mismo ng tindahan ng tahanan ng mga demonyo. Dahil sa mga nangyayari, agad binalot ng kadiliman silang dalawa. Humalakhak naman sa kakatawa ang may-ari ng tindahan na parabang sa kanya na pumabor ang pagkakataon ng mga oras na yon. Sa patuloy ng kanilang pagmamasid sa buong paligid, bigla naman nilang naramdaman ang paglaho ng presensya ng demonyo. Maya-maya pa, laking gulat na lamang noon ni Chris nang biglang lumitaw sa kanyang likuran si Beneb na kanyang kasangga. Sinalag nito ang atake ng lalaki gamit ang kanyang sundang. Nang makita ito ni Macario, mabilisan naman niyang itong hinataw ng kanyang latigo at kasabay nito ang kanyang pagtalon sa katawan ng nilalang upang magawa niya itong masunggapan. Pagbagsak nilang dalawa sa lupa, agad namang binunot ni Manong Macario ang kanyang tungkod habang nagsasalita ng, "Huwag mo akong piliting gumawa ng masama, demonyo. Naparito ako para sa ilang katanungan." Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang paglaki ng mga mata ni Chris dahil sa mga katagang kanyang narinig. Ang buong akala niya kasi noon, walang kaide-ideya si Manong Macario sa mga demonyong naninirahan sa lugar. Maya-maya pa, bigla namang napatahimik si Chris nang marinig niyang magsalita ang lalaki ng, "Bakit? Ano bang nais mo? Bakit ka ba naparito? Bakit mo kami ginugulo?" Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pagkuha ni Manong Macario ng kanyang talibong. Bago pa ito masipat ng demonyo, nagawa na niya itong maitarak sa tuhod nito. Pagsigaw ng lalaki, ay siya namang paglabas ng mga kasama nito na dali-daling pumaikot sa kanilang kinaroroonan. Habang nagsisigaw ang nilalang, wala namang nagawa ang mga kasamahan niyang demonyo kundi umatras habang patuloy na pinagmasdan ang buong paligid. Nakahanda naman noon si Beneb at itong si Chris sa kung anong pangyayaring hindi nila inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan namang tumahimik ang nilalang
dahil sa patuloy na paninindak ni Manong Macario. Nang maramdaman itong kumalma na ang demonyo, doon na siya nagsimulang magtanong kung nasaan na roon ang 3 baryo ng mga aswang. Hindi ko na uulitin ang tanong ko, demonyo. Sa oras na hindi mo ito sagutin, kamatayan ang naghihintay sa'yo. Ngayon, sabihin mo, nasaan ang 3 baryo ng mga aswang? Alam kong isa ka sa mga bataan ng mga salamangkero, kaya siguradong alam mo ang kanilang pugad. Wika ni Manong Macario. Matapos nitong makapagsalita, mabilisan naman niyang inusalan ang talibong upang magkaroon ng kakarampot na panahon ang demonyo na makapagpaliwanag. Alam niya sa kanyang sarili noon na kapag hindi niya ito sisindakin, wala siyang makukuha na kahit na anong impormasyon. Habang pinagmamasdan ng demonyo ang kunting liwanag sa ilalim ng kanyang balat, panay naman ang kanyang pagkipag-usap kay Manong Macario. Halos magmamakawa na ito sa kanya, ngunit nais niyang maging bulag at bingi sa mga katagang kanyang maririnig. Manong, baka may ibang paraan pa para magawa niyong mag-usap ng maayos. Hindi po marirsilba ang isang bagay kung idadaan natin ito sa karahasan. Wika ni Chris habang pinagmamasdan ang kalunos-lunos na sinapit ng nilalang. Nang marinig ito ni Manong Macario, ninais niyang huwag munang sagutin ang tanong ng binata nang sa gayoy magawa niyang maayos ang kanyang ginagawa. Nang masipat ng demonyo ang paglapit ng liwanag sa kanyang liig, doon na nga ito mag-umpisang magkwento kay Manong Macario. Sige na, suko na ako. Panalo ka na. Sasabihin ko na. Ang pugad ng mga Panginoon ko ay nasa bahagining ng binyagan. Pakiusap, huwag mo kong patayin. Wika ng nilalang. Nang marinig naman ito ni Manong Macario, mas lalo pa niyang diniinan ang kanyang punyal habang nagwiwika ng, huwag mo kong bigyan ng maraming lugar. Ang nais kong malaman, ang lugar ng salamangkero at ng mga alipuras nito. Sa bugtungan ng lugar ni Hagahol. Siya ang naninirahan sa tribo ng bundok na sinasabi ko sa iyo. Nakuha mo na ang gusto mo. Pakawalan mo na ako, antingero. Pagmamakaawa ng demonyo. Nang marinig ito ni Manong Macario, agad naman niyang binunot ang kanyang talibong na siya namang mabilisang itinarak sa ulo ng demonyo. Matapos ang pangyayaring yun, bigla namang nagsisiangil ang lahat na nilalang na nasa paligid. Wala nang nagawa noon si Benep kundi atakihin ang mga ito upang lipulin. Lumitaw na rin noon ang berdugo at ang engkanto nang sa gayoy merong makakatuwang ang binib sa laban. Ilang minuto lang ang dumaan nang makita ni Chris ang pagsibagsakan ng lahat ng nilalang sa paligid. Chris, alam kong makatarungan kang tao, pero na may maunawaan mo na hindi lahat ng demonyo ay madadala sa magandang usapan. Kaya nagkakaganito ako dahil ilang ulit na akong nagkamali sa buhay ko. Marami ka pang bagay na gawin, kaya palagi mong isipin ang bawat bagay na iyong gagawin. Huwag kang magpapadala sa awa dahil yan ang bagay na nagdudulot ng kamatayan sa tao. Paliwanag ni Manong Macario. Nang marinig ito ni Chris, tila ba nahimasmasan ang kanyang sarili. Alam niya kasing may punto ang sinabi ni Manong Macario dahil mapanlin lang ang mga demonyo. Ilang oras pa ang lumipas. Nakalabas na nga sila sa kanilang tindahang pinasok. Bagaman merong naglalakad ng mga ordinaryong tao sa labas,
Nakapagtataka namang hindi gaano napapansin ng mga ito ang tindahang kanilang nilabasan. Nang makalayo-layo na sila sa lugar, agad naman nilang binagtas ang daan sa paunang bundok na pinagpupugaran ng mga aswang. Alam nilang tribo lamang ang mga demonyo ang naroon, kung kaya't panatag naman sila na magagawa nila itong malipol. Mano, bakit sarado ang inyong puso sa ganitong mundo? Lahat ba ng taong mayroong dugo ng dyablo ay masasama? Tanong ni Chris habang nakasakay ito sa kangga. Nagkakamali ka, Chris. Hindi yan ang nais kong ipaunawa sa iyo. Sa katunayan, meron akong mga kaibigan na mayroong dugo ng mga engkantong itim. Siya si Carpio at ang ermitanyong si Duming na kasama nito at ang disipulong sinuli. Tunay na mga mababait na tao kahit may kalahating alam sa kadiliman. Kung kaibigan lang ang pag-uusapan, Chris, aba, napakarami ko nito. Lahat na sigurong nilalang na may panig sa kaliwa may kaibigan ako. Sagot naman ni Manong Macario. Dagdag pa nito na ang dalubhasang antingero at albularyo, palaging nagdedepende ang kanilang pag-uugali sa mga sitwasyon kung demonyo ang makakaharap nila. Kinakailangang mangingibabaw sa sarili mong paghuhusga upang maumpawan ang pangingibabaw ng panghuhusga mo. Mapanganib kasi ang paging maunawain sa mga nilalang dahil hindi mo alam kung kailan ka tutuklawin ng kinikilala mong kaibigan. May mga nilalang kasi na mapanlinlang, simula nitong kunin ang iyong loob at doon ka na dahan-dahang tatraydorin. At sa pagpapatuloy ng kwento ay ang magaganap na madugong digmaan sa panig nitong si Chris laban sa mga baryo ng aswang. So mga karmitanyo, sana subaybayan nyo ang kwento. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo maligaw sa bawat episode ng ating kwento. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang dito na lang.